Hey, what's up? It's me, Ranjan, and welcome to my vlog. For today's video, i-share ko sa inyo ang 5 mahalagang tips para umangat o lumago ang YouTube channel mo. Ready ka na ba? Kung ready ka na, tara, samahan mo ako. Yes guys, narinig niyo, i-share ko sa inyo ang 5 pamamaraan kung paano nga ba lumago ang ating YouTube channel. So, ang una, kailangan i-optimize natin yung ating YouTube algorithm. Kailangan natin tutukan yung ating engagement, watch time. At kung kinakailangan, mag-download tayo ng katulad ni TubeBuddy kung saan pwede tayo ditong mag-search ng mga keywords na gagamitin natin sa ating video. Dahil dito, ang keyword na ito ay magdadala sa atin sa mas marami pang traffic para mas marami pa ang makapanood ng ating videos. I-ayon din natin yung pamagat at description doon sa ating videos. Hindi po pwede yung ang pamagat mo ay magkaiba doon sa nilalaman ng description mo kasi magulo po yun. Kaya kailangan magkaayon yung dalawa. At kung gagawa naman tayo ng mga video shorts, ay magdagdag tayo ng iba't ibang content at wag po natin o iwasan po natin yung paulit-ulit na pagpo-post. Ikalawa, gumawa ng makukulay na thumbnail at pamagat. Siyempre guys, pinakamahalaga po yung ating thumbnail. Wag po natin babaliwalain ang thumbnail kasi yun po yung unang nakikita ng mga manonood. Kaya sa maganda yung thumbnail mo, ay kadalasan ay maaakit silang i-click yung video mo at mapanood yung video mo. Kaya kailangan pagandahin natin yung thumbnail. So, paano nga ba natin ito gagandahin? Siyempre, kailangan lakihan po natin yung mga teksto. Kailangan visible talaga yung teksto at mas maganda kung gagamit tayo ng matitingkad na kulay para mas kaakit-akit sa mata ng audiences. At doon sa ating pamagat, isama po natin yung mga keyword. Gumamit tayo ng keyword mga unang 30 salita nung nilalaman ng ating video. For example, 10 minutong morning workout para sa mga beginners. Kailangan tumutugma po yun sa ating search intent at kailangan makapukaw po yun ng interes ng mga manonood. Sa pangatlo, samantalahin ang SEO at metadata. Ano po ba ito? Ito po yung tinatawag na magdagdag po tayo ng mga keyword. At least 4 to 5 na keyword doon sa ating description at 8 to 10 naman na mga tags. Napakahalaga po nito na kailangan gamitin po natin ng mga keywords and tags. Makikita po natin yan doon sa ating YouTube studio. Damihan nyo na, mas maganda kung mas marami para mas marami po tayong makukuhang mga audiences. At syempre, wag po nating babaliwalain yung paggamit ng accessibilities. Gumamit tayo ng mga closed captions tulad ng mga subtitle. At i-organize natin yung ating mga video sa playlist para mas madaling panoorin ng mga tao. At para mas tumagal pa yung audience retention. So, kapag meron tayong playlist, mas continuous pa yung panonood ng mga tao. So, hahaba pa nga yung ating audience retention. Di po ba? At syempre, huwag nyo kakalimutan yung promosyon. Gamitin natin yung mga end screen, yung mga cards. Makikita po natin yun dun sa ating YouTube studio. Yung end screen ay lumalabas po yun sa pinakadulo ng video natin na kung saan ay pwede natin silang hikayatin na manood ng ating susunod na video o manood noong ating mga playlist. Kaya wag na wag po natin kalimutan na ilagay po yun kasi napaka-importante din po nun para ma-promote at mapataas niya yung ating tinatawag na watch time. So, malaking tulong po yun sa pagpapataas ng ating watch time. Ika-apat,
makipag-ugnayan sa mga audience. Ito, napakahalaga nito guys. Kailangan natin makipag-ugnayan sa mga audience para makabuo tayo ng trust or tiwala. Sagutin natin yung mga nagko-comment. Huwag natin i-ignore yan guys. Kasi doon magsisimula yung tiwala sa atin ng ating mga nanonood kapag nagre-reply tayo doon sa kanilang mga comments. At isa pa, maglagay tayo nung mag-subscribe para sa mas maraming tip, yung mga ganun. Tapos, kailangan din ay nag-host din tayo ng live stream. Siyempre, kailangan natin mag-host ng live stream para mas interactive yung ating channel. At subaybayan din natin yung ating analytics. Dahil doon, makikita natin yung ating metrics, kung tumataas ba ito o bumababa, para makita rin natin yung average view percentage at ma-improve pa natin yung ating content. At sa panglima, pagiging consistent at cross-promotion. Ano bang ibig sabihin po nito? Mag-upload po tayo ng ating mga videos regularly. For example, ikaw ba ay nag-upload every Wednesday or every Sunday? Once a week, twice a week? Kailangan consistent po tayo doon para yung ating manonood ay alam kung kailan nila susubaybayan yung ating next videos. Isa pa, i-promote ang channel sa pamamagitan ng mga social media. Social media, katulad ng mga YouTube, Facebook, TikTok, at iba pang social media. At kung kinakailangan, makipag-collab sa mga influencer para umabot sa bagong audience. Yes, kasi ang collaboration ay malaking tulong po yan dahil nahahatak natin yung audiences ng iba't ibang kakolab natin. So, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. At syempre, huwag kalimutan i-embed ang YouTube video sa blog post. Kung ikaw naman ay merong blog, ay i-embed mo yung inyong YouTube channel. Sa pagsasama-sama ng SEO engagement at maingat na promosyon, bubuo tayo ng matapat na audience at tataas ang ranking mo sa competition. So, this is it mga kaibigan kong tunay. I hope may natutunan kayo for this videos. At kung meron pa kayong gustong i-share, meron kayong comments, suggestions, sabihin nyo lang. At kung meron kayong katanungan, comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. Until next time. Bye.